Grabe, nabaliktad na guys! Ako yung nag-i-interview pero ngayon ako ang i-interviewin ng isang kababayan natin na first time ko lang dito nakilala. So, alamin natin kung paano niya gagawin, paano niya ako mapipiga sa mga katanungan niya. Pero kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin at huwag kaligtaang hampasin ang notification bell. Mga kaibigan, tara, try natin panoorin kung paano. Guys, nandito tayo ngayon sa Basel, Switzerland at matutunghayan natin ang pinakagwapo na vlogger dito sa Basel, isang Pilipino. #1 vlogger po ito guys at ako naman ang mag-i-interview sa kanya ngayon. Hindi siya ang mag-interview kundi ako. O, tawa ka na dyan, gwapo, Pilipino gwapo sa Basel. Anong masasabi mo sa buhay dito sa Switzerland? Dalawang klase yan. Dito sa bansang ito ay ang unang masasabi ko yung independency. Napaka-independent ng mga tao rito. Yun ang unang nakita kong magandang pamarisan. So, impression number 1, napaka-independent ng tao rito. Wala bang asa-asa? Tama. Ngayon, may tatanong ako sa'yo, sino yung pinakaunang Pilipinang nakilala mo dito sa Basel? Syempre ang ating Pinay hasyendera. Sino? Ayun Ay! Si Madam Mila, hello! Ay, Madam, ano pong masasabi nyo dito kay Gwapo? Gwapo vlogger in Basel. Ang masasabi ko dyan, talagang mabait siya. Ayun nga lang, siya na ata yung nakita kong pinakagwapo sa Basel. Yun nga kaya nga ito nga Kaya nga magkasundo kami napag-unlakan niya ako na ma-interview siya kasi first time ko nakakita ng gwapo na Pilipino sa Basel. Oh, di ba? Teka lang, dagdagan natin yan. Ako yung gwapo na hindi nakakaumay. Yun ang pagkakaiba ko doon sa mga gwapo rito. Oh, mga basher, pasok na kayo dyan. Ay, ito pala si Ate Mila, kung hindi nyo makakalimutan, siya yung in-interview ng Jessica Soho dahil po sa kanyang hacienda dito sa Basel. Ito yung mga panindan niya. Ayan. At magka-vibes po talaga silang dalawa nito ni vlogger Basel Gwapo. Kasi tandem yan sila kumbaga dyan nagsimula sa kanila kaya napasok sila sa doon sa Jessica Soho interview. Ate Mila, ano naman ang masasabi mong ugali nito ni Gwapo? Ano siya? Yung totoo talaga. Totoo. Yung natural. Sige, yung totoo talaga. Yung natural. Ano siya, matulungin, mabait, mapagbigay. Totoo talaga yan, te. Talagang kanina, ito guys ha, hindi to halong biro. Kanina may mga bata dito na pumunta, nagtinda sila ng parang yung sweets. Alam mo ba na binigyan niya ng 10 Swiss franc na sa yun, 600 peso yun ha. Pero walang kapalit, hindi niya yung kinuha yung yung sweets. Binigay lang niya dun sa mga bata. At saka may second round pa kanina, bibigyan sana niya kasi wala sa Timilan ang nagbigay. Kasi sa amin ni Mila, isa sa goal namin, kung mayroon kaming chance na makatulong, ginagawa natin, di ba? Marami ito sa likod ng camera, hindi namin ito. Kaya ang plano nga namin, sabi namin, okay, total marami namang DSWD tayo. So, gumawa kami ng social media na yung revenue na makikitain namin sa YouTube, sa Reels, ay dagdag tulong namin doon sa mga nangangailangan sa Pilipinas. May plano ba kayo na gagawa kayo ng ng project in case na magkapira kayo? Siyempre yung siguro anong priority niyo na gustong tulungan doon, like for example mga bata ba or mga cancer patients or Iba-iba ang demand lalo na sa social media. Iba-iba bawat araw. Biruin mo, ako personally 5 hanggang 10. Yung tipong pagkagising mo pa lang, pag-check mo ng phone mo, marami na nakapila roon. Ganun din si Mila. Grabe. Wow. Ito first time namin sasabihin kasi ikaw ang kulit mo, ba't ka nagtatanong Ay, siyempre. First time namin Siyempre, sasabihin. chance ko na to First time namin sasabihin na talagang kami so far, kami itong dalawang Filipino rito na mahirap kasi magsabi pag naka-live kasi parang Baka sabihin naman nila, ang yabang nyo. Yung parang ako din parang halos parang ayaw kong gustong sabihin kasi alam mo na yung mga chika-chika dyan na yung mga basta mahirap kasi magsalita talaga. Parang nahirapan kami na sabihin to in public
Kasi ito parang para sa atin parang voluntary, mahal natin ang kapwa natin sa Pilipinas. Lalo na yung mga nangangailangan Oo. talaga. At take note guys, hindi to namin personal nakakilala. Yung tipong nag-message lang, sabi may sakit si ano, walang pang-tuition, walang pambili ng bigas, pambayad ng kuryente. Parang ang isip naman natin parang sabi natin, okay, pinagpala tayo ng Diyos. Nagsishare kami. Pero yung mahirap, ako kinikilabutan ako kasi siyempre, ikaw ang kulit mo eh. Tawag ito. Diba? Tanungin ka ng gano'n, parang ano to, parang nakakaano talaga. Kasi hindi kami maiintindihan ng ibang viewers. Marami sasabihin, ano lang kayo para may views lang kayo. Pero hindi. Ang goal mo, lalo na si Mila, kung gaano kapiranggot ang naiambag ko sa Pilipinas na hindi namin mga kakilala, mas lalo na to. Oo, totoo talaga yun. Kasi Oo. si Ate Mila, kilala ko siya. Almost 13 years ko na siyang kilala. Matulungin talaga yan si ate. Grabe, dati pa as in sobra. Ang dami niyang mga dito na binibigyan niya, pinapadala niya sa Pilipinas. Kung maalala mo ate, di ba ate kami pa ngayong inuutosan mo magpunta doon sa money transfer, magpadala. Tapos lagi namin siyang pinapagalitan. Ate, ikaw na naman, nagpapadala ka na naman. Sino na naman to? Siya, okay lang yan, dear. Hayaan mo niyan, dear. Kunako, ate. At saka take note hindi ito hundreds Malaki. Malalaking amount. Malaki talaga yan. Pinag-uusapan natin. Oo. So, Dati nagbibigay yan ng... doon ko rin siya nakilala sa gano'n na, bakit ko alam, dumadaan sa account ko. Bago maiparating doon sa tao, dumadaan sa bangko ko kasi doon namin dinidistribute yung Gcash. O kasi dati pa yun Swiss transfer, minsan nag-uutos yun sa amin kasi hindi siya makaalis dito sa tindahan niya. So sabi niya, dear, pwede ba pakidala ko dito, dear, pakisend dito, dear. Ganyan. Hindi naman niya kilalanin kung sino pinapadalaan. Ayun, hindi siya magsalita kasi nahihiya na siya. Thank you ate sa sa super tulong mo, napaka-generous mo na tao. Ikaw na talagang pinaka mabait na nilalang sa mundo, grabe, as in. Ano lang naman kami, parang kasi mahirap kasi alam mo yung naintindihan mo yung walang-wala ka noon. Tapos narito biniyayaan ka ng Diyos ng hindi naman ayaman talaga, di ba? Yung tipong mayroon ka lang pwedeng maidukot na pwedeng mo ma-share. Bagay na yun eh. Kasi sa Pilipinas naman, dalawa nga yan eh. Mayroong mga scammers at saka mga totoo. Oh, Kaya totoo, nakakalito totoo. na minsan. Nakakalito minsan, guys. Guys, kung hindi nyo alam, ito po si Guwapo Vlogger. Hindi lang sa pagbablog po yung niya, baka akala nyo ito lang yung kita niya ha. May po siya, may totoong trabaho po siya. Modeling. Ay, yung modeling, lang yun, reserve job. May totoong trabaho po talaga siya, tsaka kahit yung trabaho niya hindi sa pagyayabang, malaki din yung sahod ni yan. Modeling, diba? syempre, mga ganun-ganun lang yun eh. Oh, mababash ka na naman yan. Dito tayo kay Mila kasi mas magandang kwento ng buhay niya. At guys, plano pala ni Ate Mila mag-launch ng YouTube channel. Pag ma-okay na yung YouTube channel niya sa gawaan ng tulong ni Guwapo Vlogger, guys, pakisuportahan po natin si Ate Mila, i-add po natin siya, subscribe. It's coming, gagawin pa lang nila yung yung YouTube ni Ate. At ako naman gusto ko maging part ng kanilang YouTube collaboration. Ako yung kumbaga assistant nila na magbibideo. Ate, thank you pala ha sa sa lahat ng support. Ayan, take na ako ni Direk, tatawagin na ako ni Direk. Ikaw naman ay kukunin na mo yung Aking sasakyan at ako'y pauwi na rin. So, Nandito po kami ngayon sa Marktplatz. Marktplatz to, di ba? Smart Plus. Ayan. Basel po ito, super ganda. Ito yung mga paninda ni Ate dito. Sa harap niya. Punta ako sa harap. Ayan. Dati dito yung pwesto ni Ate, kaso nga lang nilagyan ng ng gobyerno dito, plantita, kaya dito na yung harap niya. Ayan. Ito po yung mga tinda niya, mga po ito, mga organic eggs. Ang yung mga niya, tinatawag dito na Fryland Ayer, kumbaga yung mga manok is mga manok naman. may freedom po sila lahat na maglakad-lakad sa garden, sa farm. Hindi po sila nakakulong. Ito ay self-made, homemade. Yes. At ito po yung mga gawa niyang bread, self-made po yan. 3 AM po, ginagawa niya po ni Ate Mila yan. At saka ito gawa rin niya. Yan. Gawa din niya yan. At ito naman siya, organic din siya na
Berlauk. Wild garlic. Yeah, wild garlic. Galing po yan sa farm niya. Okay, wild garlic. Ito din sa farm niya. Ginawa ko Konti na po yung natira guys kasi nabenta na po. Ginawa ko pesto. Pasensya na po kayo sa aking Tagalog kasi may halong Bisaya. Ito yung te, di ba kanina? Kung ito po yung farm nila. Yan. Wala yung picture dyan there? Te, ito yung pangalan ng te, yung address. Baka may gustong mag-direct buy doon sa farm nyo. Guys, ito lang muna yung short. Kumbaga wala po to sa plano. Ko lang bigla ang interview. So magpapaalam tayo pansamantala. At yun nga. Lapit ka rito. Paki-invite nyo naman sila te sa kaming YouTube te na plano. Invite mo, kasi ako'y tinatawag ni Direk, may shoot ako. Sige mga guys. Basta lang antayin nyo yung aming bagong YouTube. I mean yung akin. Oo. So, Okay? syempre, So, thank maraming you so much sa inyong lahat. doon sa mga subscribers ko na sasabi na dapat magkaroon siya ng sariling channel, mangyayari na yan. Abangan nyo at gawin nating 1 million subscribers agad sa 5 araw pa. Thank you. Bye-bye. Ciao, ciao. Salamat. Ciao. Thank you.